Don't let stress lead your home. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Ako si Pastor Wes at ito ang Magkape. Napansin mo ba kapag stressed ang parents, buong bahay ang naapektuhan, di ba? Minsan, hindi naman yung problema ang sumisira sa tahanan, kundi ang paraan ng pag-react natin sa pressure. Yan yung devotion namin kanina sa Magkape. Nasa 1 Samuel chapter 13 na po kami. At doon namin nakita yung isang bagay na hindi magandang nagawa ni Saul. Basahin ko sa inyo yung sinabi ni Samuel kay Saul. You have done foolishly. You have not kept the commandment of the Lord your God. 1 Samuel chapter 13 verse 13. So nakita natin, ang problema kasi ni Saul ay hindi lang ang ginawa niya, kundi ang tunay na problema niya ay hinayaan niya yung stress sa buhay niya ang magdikta sa kanyang decision kaysa salita ng ating pong Panginoon. Ang katotohanan, ganito rin ang nangyayari sa ating pong tahanan minsan. Kapag pagod tayo, kapag gipit tayo sa budget, kapag makulit ang ating pong mga anak, doon nag-umpisa na yung stress ang nagdidikta na sa atin pong buhay. Dapat, ang nagdidikta sa atin ay ang atin pong Panginoon. Ganito din ang paalala sa Ephesians chapter 4, verse 6 to 7. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Ang salitang anxious, ay galing sa Greek na merenao. Ang ibig sabihin ay nahati yung isip. Alam mo yon, yung nahati yung isip mo, nahati yung puso mo, dahil sa sobrang pag-aalala. Yun po yung ibig sabihin ng anxious. In other words, ayaw ng atin pong Panginoon na kontrolado yung atin pong puso, yung atin pong isipan ng stress. Ang gusto niya, ang atin pong tahanan ay pinangungunahan ng prayer at devotion. Kung stress ka bilang magulang, lumapit ka muna sa Diyos bago ka mag-react sa pamilya mo. Remember, mahal ka ng Diyos. Hindi niya nais ng stress ang namumuno sa iyong tahanan. Gusto niyang ang kanyang kapayapaan ang maghari sa puso mo at sa iyong isipan at sa pamilya mo. Kung may kakilala kang nagtatanong, paano ba pumunta sa langit? Meron po akong link yan sa description. I-copy mo yon at isend sa kanya. Again, ako si Pastor Wes, na laging nagsasabing, be an inspiration at solution po. Ingat po kayo. God bless everyone.